Hi, hello everyone. This is Jesus Revealed TV. And you are watching Grace for Grace. Welcome po sa channel na ito, ang channel na pinagpala ng Panginoon. At sa tuwing nakikinig tayo po ng mga salita ng Diyos, ako po ay naniniwala na aktibo po ang banal na Espiritu upang katagpuin anumang meron tayong pangangailangan sa buhay natin. Gusto ng Lord na Kanya pong pagpalain ang buhay natin at gusto niya tayong patuloy na magkaroon ng malusog na katawan at gusto niya tayong maging maabundansya sa lahat ng ating pamumuhay, sa lahat ng ating mga ginagawa. So welcome po sa channel na ito. Pag-usapan natin sa oras na ito ang patungkol po sa halagahan ng biyaya sa ating buhay, na imbis na lumakad po tayo sa batas, tayo po ay lumakad sa biyaya ng Diyos. Dito po sa banal na salita ng Diyos, meron po tayong mababasa po dito. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 1, talatang 16, ganito po ang sinasabi. Sa verse 16, ang sinasabi po dyan, "And His fullness we have all received, and grace for grace." Sa kapunuan daw ng Panginoon o sa lahat ng ginagawa ng Panginoon, yung kapunuan ng Kanyang ginawa para sa atin, dahil po doon, tayo ay tumanggap ng biyaya. At ang biyayang ito ay dumadaloy sa atin na parang alon. May natanggap na tayo at mayroon pang parating at napakarami pang parating na mga biyaya sa ating mga buhay. Ito po ay napangyari dahil sa kapunuan ng ating Panginoong Hesus. At sinabi po dito sa talatang 17, "For the law was given through Moses." Alam naman po natin na pag atin pong napapakinggan ang pangalang Moses, nakatatak po sa ating isipan yung pong 10 utos, yung 10 commandments na tinanggap niya sa Mount Sinai. Alam na alam po natin na yung batas po ay binigay sa tao sa pamagitan po ni Moses. At sabi naman po dito, "But grace and truth came through Jesus Christ." Yung biyaya daw at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesus. Ito pong talatang ito ay very powerful. So makikita po natin dito yung ginagawa sa atin ng batas at saka yung ginagawa sa atin ng biyaya at katotohanan. Sinasabi dito na yung batas ay binigay sa pamamagitan ni Moses. Sino po ba si Moses? Si Moses po ay tao. Isa po siyang lingkod ng Diyos. So, sa pagpapaabot po ng batas sa mga tao, ginamit po si Moses. Nagpapahiwatig po sa atin ng distance. Ibig sabihin, nagkakaroon po ng gap yung tao papunta sa Diyos. Kasi kailangan pa niyang gumamit ng tao para ho magpaabot ng batas. No? Kailangan pang gumamit ng Diyos ng tao. So it speaks of distance. Whereas po, ang atin pong mapapansin, yung pong grace and truth, yung biyaya, ay pinadala po sa pamamagitan ni Hesukristo. At sino po si Jesus Christ? Si Jesus Christ po, alam naman po natin na siya po ay Diyos na naging tao. Okay? So, ibig sabihin, yung biyaya ng Diyos ay dumating sa atin, Diyos mismo ang naghatid. Diyos mismo ang nagdala sa atin ito. So, yan po ay nagsasalita sa atin patungkol po sa kalapitan. So, tayo pong lahat ay naging malapit sa Panginoon. Naging kaisa natin ang Panginoon. Okay? And then dito sa verse 18, so makikita po natin na sinabi dito, "No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has declared Him." So maliwanag po na in-emphasize dito yung sinabi po sa verse 17 na grace and truth came through Jesus Christ. Na si Jesus Christ po ay siya po yung deklarasyon ng Diyos sa atin. Kung gusto po nating makilala kung sino ang Diyos na may likha
ng langit, ng lupa, nagbigay ng buhay sa atin, kung sino po itong Diyos na makapangyarihang ito, siya po ay makikilala natin sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Yung anak ng Diyos ay diniklara siya kung anong klaseng Diyos mayroon tayo. So kung nakikilala mo si Jesus Christ, nakikilala mo ang buhay na Diyos. Kasi siya po yung deklarasyon ng Diyos sa ating mga buhay. Makikita po natin dito yung pagkakaiba ng batas at saka nung grace. Okay? So yung batas po ay nagbibigay ng barrier sa atin at ng distansya sa atin sa Diyos. Whereas yung biyaya po ng Diyos, yung katotohanan at biyaya ng Diyos ay nagbibigay ng kalapitan sa atin sa Kanya. Kaya ang paglalib po sa Panginoon ay sa pamagitan lang po ng biyaya ng Diyos.